Libre Tech Exclusive. Yan, sunod, ito naman, sasupplyan natin to, yung pangatlo natin. Kung si-check natin kung ano naman ang pinaka-error nito. Antayin pa natin yan, baka bukas pa yan mag-error. Kaya yan, confirm na yan, no? Ito ng error, sinulat na. E9. Yung E9 nga problema mga kalibre, no? Ngayon, ititesting natin to. Yan, may power naman siya. Yan, nakasaksak na yan. Ngayon, kung mayroon kayong makita, mayroon kayong ma-encounter na ganitong problema, A9, namamatay ang compressor nito, umaandar yung pan-motor, tapos mamamatay siya katagalan. Pero mauuna muna patay yung compressor. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung natin ngayon to at ipapakita sa inyo para malaman nyo kung gagana ba ang compressor ng tuloy-tuloy o mamamatay kasama yung pan. Ayun, i-on natin to. Yan, naka 90 na siya, no? Then, uobserbahan natin to. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung pinaka-problema ng unit na to. Yan. Yan, hinihinang ko na lang yung hinihinang ko na lang yung IPM. Kasi chinik ko na to Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo kung anong pinaka-problema ng E9. Antayin natin yan, gumana na. Yan mga kalibre, no, gumana na. Tingnan natin compressor kung gagana. Yan, titingnan natin to Yan gumagana na siya Oh. Pero matigas. Ayan Yan gumagana na Yan. Tingnan natin kung mamamatay Yan, namatay siya. Namatay na yung compressor. Yan ang problema ng E9. Yan, namatay siya. Patay na wala na. Patay na ang compressor. Hindi na gumana. Yan, ganyan lang siya. Aandar siya na parang malakas, tapos parang pupersahin niya nga gumagalaw-galaw yung compressor, tapos patay siya. Ngayon, mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit siya nagaganyan. Antayin natin na mamatay yung pan, no? Yan, ganito yung problema ng E9. Una, mamamatay yung compressor, huli yung pan. Yan, ganyan, huli. Yan, ganyan din yung blink ng ilaw. Yan, patay na. Patay na yung pan natin. Yun. Yan ang problema ng E9 mga kalibre, no? Yan, itong problema niya E9. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung bakit nag-E9 siya. Hindi tumutuloy yung compressor. Yan E9 yan E9. Yan, ngayon i-check natin yung outdoor dito. Ngayon, bago tayo i-check, kasi ang E9 na problema, dito yun sa IPM, ang problema ng E9. Kaya ngayon, bago kayo mag-check ng IPM, bakit na hindi siya tumutuloy, tatanggalin nyo dito yung connection ng compressor. Ayan tinanggal na natin. Ngayon, dito, konting tips lang, no? Pag magkuha tayo ng UVW, kailangan puro parehas yung supply nila. Pagka magkaiba yung voltahe nga makukuha natin, yan na yun nagiging problema. Aandar siya, pero hindi kasi sila parehas ng voltahe na pumapasok doon sa compressor. Kaya, yun ang tendency nga mamamatay yung compressor natin. Kaya titingnan natin, kailangan, kasi pag magkuha tayo dito sa compressor ng resistance, sana yung wire ng compressor? Ito. Kasi pag magkuha tayo ng resistance dito sa compressor, puro parehas to ang resistance nito. Kaya pag magbigay ng supply ang IPM, kailangan parehas din para papapaandar niya yung compressor ng tamang ikot. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo yung UVW na supply. Yan. I-check natin ngayon ang IPM, no? Bakit namamatay yung compressor? Yun yung sabi ko sa inyo, itingnan na natin, ito DC, ito negative, dito natin nilalagay sa negative.
Tapos i-check natin yung UVW. Yan, tingnan nyo mga kalibre, no? Kailangan video konting mga 10 seconds. Yan, oh, nagbabago-bago ang supply, oh. Nagbago-bago ang supply, yan. Ilagay natin dito ngayon sa B. Yan, 20. Dito sa kababa, 20, 18, 16 na, nagbago-bago. Dito sa B, yan, 16, nagbago-bago. Kailangan dapat parehas-parehas ang supply niyan. Yan, 20, 18, 17. Yan, magulo. Magulo siya. Yan, magulo. Oh. 20, 19, 16, 15. Yan, ganyan siya. Oh, yan. Yan, hindi siya hindi siya stable yung supply ng IPM natin. Oh. Dapat stable 'yan eh. Oh. Yan, bago-bago, bago-bago siya. Yan. Kaya ito yung problema ng problema ng E9, ito yung IPM. Kaya lang wala tayo ngayon pampalit ng IPM, kaya i-standby muna natin, pero naipakita ko sa inyo kung anong problema ng E9. Ito na yung IPM ang papalitan nyo, kasi dapat puro parehas ang supply nito, tapos stable yung supply. Kung makakakuha tayo ng supply dapat dito na 14 or 15, dapat sila tatlo parehas. Mga kalibre, no, ito konting tips lang ito kung paano natin i-check yung tamang pag-check ng IPM. Dapat pag mag-check tayo ng IPM, makakuha tayo ng puro parehas na voltahe sa UVW. Kasi ang compressor natin, parehas din to ang resistance. Kaya dapat ang ibabato nila ng IPM, parehas din ang supply para mapaandar niya ng tama yung compressor. Pag may nagbago-bago dyan na supply, parang hindi stable, aandar yung compressor, tapos namamatay siya. Kaya ganito yung nangyari sa natin. Konting tips lang mga kalibre, no? Kung mayroon kayong mga ganitong problema, i-check nyo kaagad yung IPM. Kung nagbago-bago yung supply, ayun na yung problema, IPM na. Confirm na yan. Kasi nakagawa na ako nito. Naka-check na ako nito na pares-pares ang voltahe. Marami na akong nagawa ng mga IPM ang problema. Kaya hanggang dito na lang mga kalibre, ang konting tips natin. Magandang gabi uli. Hanggang dito ang video natin. Bye-bye! Libre Tech Exclusive.